Mayor former President Duterte? Naku, gustong-gusto ko kasi siya dahil totoo siya, eh. Mm. Sorry, can I Yeah, go elaborate? ahead. You know, when I was fighting the water, nobody was listening to me. I was not a Duterte. I did not vote for Duterte. Okay. Cory Aquino baby ako, eh. Product ako ni Tita Cory. So, nung iniimbestigahan ko yung tubig, I really submitted it to former President Noynoy Aquino. Pero no one was listening to me kasi nandun si Secretary Singson tsaka si Secretary Almendras. Eh, parehong Manila Water, Maynila yan. So, naka-cordon ako, hindi ako napapakinggan. When President Digong sat, I don't know him. I never know him. I just submitted all the investigation. And then I was given a chance to present to Secretary Panelo. Discuss ko lang isa-isa. And then lagi lang ako nagpapadala. And then siya lang yung only president who acted. And then talagang sinabihan yung Manila Water in Maynila. Ano kayo, nasisiraan ba kayo ng ulo? Ba't ko babayaran yung arbitration ruling sa Singapore? I remember that. Tapos pinaluhod niya yung dalawa para tumino. Lahat ng sinasabi ko, nangyari. Public utility company na sila ngayon. Pinagtatawanan ako, Carlo, a decade bago na-solve to. It only took the president, Digong, para mapakinggan yung matagal ko ng investigasyon sa Twitter. Kaya, doon, makikita mo yung, kahit di kanya kilala, walang palakasan, facts lang. Tsaka yung first time namin naramdaman na nakakatulong kami sa mga ospital na talagang yung Malasakit Center was really something. And you know, nung pinapasa yung batas ng itong free college tuition fee, ilang dekada naming pinapasa to sa Kongreso. At lagi sinasabi, walang pera, walang pera, walang pera. Pero nangyari noong panahon ni Digong. Ginawa niya ng paraan, nagkapera. Universal healthcare law is the same thing. Dahil ang tagal ko na, I've been in Congress since 2010. So makikita ko yung diferensya Alam mo, for yun every yung sinasabi ko administration. sa mga kaibigan ko na ano eh. Ako, I try to be, hindi naman neutral. So I have my own biases. But I have friends kasi who don't, kumbaga, support the former president. And I always tell them na if you spend time just analyzing kung ano yung pinaglaban niya and what he stood for. And yes, he was not perfect. Yeah, he's not perfect. Far Nobody from is. it. Yeah. Far from it. But you can kind of understand kung bakit mahal talaga siya ng mga tao. Political will. At saka sa kanya bumaba, nag-trickle down ang pondo. Literally. We can feel it kasi we're legislators eh. We can feel it because nasa ground kami. At saka talagang makikita mo yung presyo ng drugs really increased during his time. Yung mga palagi kinugatan ni Kong Yung Rob. drugs, yung masamang drugs, hindi Masamang yung gamot. drugs. Oh, sorry, yung pinagbaban. Oo. Like kinugatan ni Congressman Robert sa akin before, sa Tawi-Tawi, 20 pesos lang ang shabu. So, nagka-frenzy lahat ng mga drivers niya, lahat, tapos ganyan. Itong panahon ni Digong, tumaas na 1,000 plus yung shabu, din wala nang bibili. Tapos OFWs, pag umikot ka, lahat sila, alam mo ba't sila Digong? Ito, perfect example. Meron ako nakausap sa Dubai, isang Filipino. Sabi niya, alam mo ma'am noon, nagpapadala ako ng pera. Nananakaw yung pera kasi nagda-drugs yung pamangkin ko na nagbabantay sa nanay ko. Oh, kaya pala. Oo. Tapos nung naging si Digong, tumigil yung pamangkin ko. Kaya yung pera naiipon ng nanay ko. Ngayon, bumabalik na naman ng drugs. Pinalayas ko na dahil nag-drugs ulit yung pamangkin ko. That's just one story. Yan ang story ng lahat. Kasi yung pera pinapadala ng OFWs, that's why they love the former president. Kasi napupunta sa droga. Kaya yung dedication niya, no? Kahit nandun siya sa Hague, ang daming pupunta talaga Kasi eh. naramdaman nila yung perang pinadala nila, hindi na-aksaya ng pamilyang pinagpadala nila ng pera, hindi naubos sa drugs. Yan At yung hindi saka nakikita takot ng marami. talaga ang mga pulis noon. Noon. Ngayon, Operative work. I don't know. I mean, I'm just saying the difference. Ngayon, marami na namang snatcher. Marami na namang nakuha. Nawala lahat yan nung panahon ni Digong. I mean, Isang araw lang, munting na ako manakawan. alam mo, maano naman mo to. Siyempre, umikot kami sa barangay eh. Kausapin mo lang yung mga barangay officials. They will tell you. Marami ka na makuha. Marami ka makuha. Sorry.